Left up, Paspakan Fort, dito pa rin, GPP, Mabalacat, Pampanga. Shoutouts ulit kay Sinyo para sa lahat ng tulong sa pagbuo ng event na to. Shoutouts syempre sa movement ng Central Luzon Division. Shoutouts Whip Caps, shoutouts lahat ng nandito ngayon, kasama natin ngayong gabi. Flip top, magigay para sa parating na laban, oh! Sa buhay 2016, at syempre, alam nyo na, pinakaunang rematch talaga sa liga. Hindi talaga nag-rematch masyado sa flip top. Pero dahil pareho silang kasama ng tournament, nagkaharap ulit sila. Sa kanan ko, mula Cebu pa, para sa inyo, magigay para kay Acer. Sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung meron mang tamaan, sana lang yung pangit ang hihilig is sumabit. Pero panay ang laik, tapos kapag tinira, magtatanong kung bakit. Sa kaliwa naman, Rosario Cavite represent, magigay para kay Rapido. Tingnan mo sa lugar na kanilang nasasakupan, puro tarpaulin nakalagay kanyang pangalan. Siya daw ang may gawa ng lubak na lansangan at mga ilaw doon sa poste ay kanyang pinagsikapan. Nasaan na ang sukli ng pondong ibinigay sa'yo? Tagas ko na, abonado pa nga ako. Abonado ka pa? May abogado ka pa? Magsisinungaling ka lang, mandadamay ka pa? Para nga pala kay Sir Alex Perea, kay Ate Annie Tolentino, salamat sa costume. Kay Bro Aiki, Ferdy Mamakiran, SM Home Bacors, salamat sa suporta. RBK, Sir Piano, Denver, Sir Jan Rosagas, Eurotex, mga kaibigan natin sa Baltimore, Maryland, USA, Bro Jeff Rodapia, Mapilisan Brothers, Marasigan Brothers, Windel Rafael, Princess MJ. Time, nanalo si... Time talaga, no? Nanalo si Rapido ng coin toss. Pinili niya si Acer mauna. Sa buhay 2016, tig 2 minuto dapat. Sundan natin yung oras. Pakinggan natin. Unang banat, Acer. Yo, check! Marinig ba? Shh! Kamusta, Rapido? Dati yung pagiging kupal mo sa net, ganto lang ah. Ngayon, ganto na. Konting post niya na lang daw sa FB. Santo na. Di ba sabi ko sa'yo, walang Facebook si God, yung linya kailangan pa ba natin balikan? Hayop ka, mas relihiyoso ka na sa Diyos, gusto mo na yata siyang palitan. Tapos pipilitin kayong i-like yung status niya kahit di kayo close. Mamalasin daw kayo ng 3 buwan kapag hindi kayo nag-type ng amen sa post. Huwag mo nga kaming pangunahan, meron kaming malayang pag-iisip, wala ka sa pwesto para kumontrol. Hindi to rap battle, ito ay people power, bagsak tong diktador na nagpipiling ama. Mas marunong ka pa sa kanya, mas malakas pa magbanta, mapanira ng ibang relihiyon. Siya lang daw yung tama, wala nang iba. Gusto mo umani ng respeto, pero mali ang ginagawa kung sino pa yung taong relihiyoso, yung pa yung may ugaling masama. Di ba pagsisimba na habi mo ngayon, walang epekto at pagbabago? Dahil ka pa ng walang relihiyon, pero makatao. Kasi isa kang mahinang nilalang, anong klaseng mentalidad. Buhay mo nakadepende sa kasulatan, ako nakabase sa realidad. At ako, bihira lang ako magsimba eh. Pero bihira lang din ako gumawa ng masama. Ikaw simba ka ng simba, gawa ka ng gawa ng masama. Yun ang masama. Kasi pinagmamalaki mong alagad ka ng Diyos, pero yung pangako, di mo kayang tuparin. Alam mo lang yung salita ng Diyos, hindi kung paano to gawin. Nilalait mo tradisyon ng mga Kristiyano. Bakit? Para lumait ang sama mong kapatid. Hoy, makinig ka. Nilalait mo tradisyon ng mga Kristiyano. Bakit? Para manlait ang sama mong kapatid. May nalalaman ka pang reconnect, pero yung connection iyong pinapatid. Ano gusto mong ibabatid? Tama ka, mali sila. Rapido, hindi ganon. Pinapakita mo lang na wala kang natututunan sa pagiging aktibo sa relihiyon. Yan ang itanim mo sa tuktok. At sa Bible, wala ko nabasang 3 oras sa 6 na putok. Paliwanag mo nga, pati yung kabit mong ginagatasan para makaraos. Kinakantot ko rin naman, kinukumpisal ko lang pagkatapos. Ang labo, maawa ka sa asawa mo. Dapat mahalin mo pa nga. Pangit lang yon, pero may damdamin din siya. Pag nanakit ka ng kapwa, nasasaktan din si ama kasi walang saysay salita ng Diyos kung di mo kayang i-apply sa gawa.
Marahil maraming nagtataka, bakit yung buong round ko, yung angulo umiikot lang sa isa? Layunin ko bang magpatalo? Hindi, kundi turuan tong hayop magpakatao. Ngayon, Father, sabi mo, sino sa atin ang masama? Ikaw nababanat ng mga chismis, linyang gawa-gawa, o ako na ginamit ko yung buong round ko, maitama lang kita? Time! Tay! Traffic na tayo na. Mali na naman yata siya! Oo, tama ka, walang Facebook si God, pero pwede mong gamitin ang Facebook kasangkapan para ikalat ang salita niya. At anong sabi mong mabait ka, maliligtas ka? Walang nakalagay sa Biblia na mabait ka lang maliligtas ka na. Kaya kong patunayan sa'yo yan. Biblical. At dinadami mo na naman yung asawa ko. Masyado ka ng garapal. Anong pangit? Mataba lang yun, oo, kasi busog yun. Busog sa pagmamahal. Game? Parang nangyari na to Try ko lang Pwede ba pag pinangaralan ko to, huwag kayo sabay-sabay magpalakpakan, isa-isa lang. Hindi, okay lang, magalit man to, bahala na si Batman. It's joke time. Alay, hindi ba kayo ginabi ko na to sa Cebu? Ba't hanggang ngayon buhay pa rin Kagagawa na naman to ng mga yokai. Ako'y may dahilan kung bakit nga pa siyang ganun Una, may bumalintang sa akin balita nung nakarang halalan, kaya ako'y umalis ng opisina ko. Sino ba kasi Mar Rojas? Bakit nung presidential debate, ginaya mo yung linya ko? At ikaw tapos na botohan. Pag may narinig pa rin akong Duterte versus dyan, sisipain na kita. Ako sawang-sawa na dyan. Binoto ko rin yun, pero pag may binanggit ka pa ritong Duterte, wait, tell it to Tertel. Alam niyo, totoo nga kasabihan na pag puro trash talk, tapat ko, linis ko. Dahil pag hindi, ang basurang tinapon mo, eto, babalik din sa'yo. At imagine, nakapag-aeroplano pa. Ano, kamusta jet lag? O baka naman, hilo lang, dala ng huling sakay mo sa barko. Ano daw? Hilo lang, dala ng huling sakay niya sa bar ko. Alam ko, gagawin mong angulo kung bakit madali ko nagapi si Romano. O hindi ko kasalanan kung ba't nagadik yun. Ang problemahin mo yung mga sinabi mo sa akin dati, bakit di mo lingunin yun? Nung hiniling mo kay Enigma na isali ka ng isaboy at iharap ka sa mabigat, hindi mo napansin? Ako pa rin yun! Pareho lang kayo ni Romano, walang laman ng mga bungo. Si Romano, isa't kalahating tanga, ikaw, 2 buo. Tayo na. Hindi ako nagmura, sabi ko, kalabang ko, hindi na tao. Tayo na! Ako yung rapper. Palapang mo naman si Acer. Galing pa yan Neba-Nebaland. Dala sa Pasay, sa Mawa, tong bobo, umiiyak pa ng todo. Sa wakas, nakita niya na raw yung globo. Pero wag ka, nung kumain sila na Enigma sa restaurant, grabe. Nag-post yan, sobrang sarap na ng pagkain, hashtag ayaw niya ng itae. Hindi, pero wag ka. Si Asan, nag-English niya, sabi niya sa waiter, can you please give me this one? Puro this one, wala pang this two. Tapos pagbaba ng aeroplano, pakaway-kaway pa. Naka-t-shirt pa yan, I love Cebu. Nax, ang tanong kung love ka ng Cebu. Kasi nung pakaramdam na ikaw ang friend ng Cebu, pero nasa akin ang huling halakhakan, palakpakan, hinakot ko yung respeto, wala naman akong dalang daspan, sa judge ka lang nagtatu, ako sa tao nagtapuan, kita-kita ko sa harapan ng kababayan mo kung paano ka nang liit, kalako ikaw si Ant-Man. Nakatingin ng gun parts sa gunman, parang carbine, kada prat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 an, dinailagan itong banban na stuntman, kahit yung one hand ko noon, may one, sa kumpas lang, utas yan, malabs. Warlock, huling laban ko sa kagubatan, pinagtripan niyo si Tarzan. Madali, pero nakakadiring hanapan ng butas si Asman, parting babalang. Kaya pag tinira ko to, ang tawag doon, anal. Joke, bars, multis, pinagsama ko sa round 1, kanya rin daw pinagsama, pero kanalabasan, chow fan. Kaya paano mo ako sasaktan? Suntok mo, the realistic man, punch man. Suntok ko, malapak man, Muhammad, rest in peace, Muhammad. Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, that was fun, na natuwa, 1,000, kahit si Looney na pa classic, Sin City na pa, wow, damn! At hindi na po ko bastos, pero alam niyo ba itong si Batman? Break na sila ni Acer. Nag-break na si Acer at si Rudik. Si Rudik, nag-break na kay G-Spot. Kasi si G-Spot, swabe raw magmahal. Ayaw niya na kay Acer kasi kay Acer masyado raw siyang nasasakal. At isa pang dahilan na tama rin ang kutob ko, kaya ka iniwan ni Rudik, marumi daw yung loob mo.
Time. Pagawang ba naman, pahinga natin, ha, sir? Alam mo, nung nakaraan, di ka sa akin tumabla. Binigyan lang ng boses yung mga tao, kaya ka nasalba. Nirespeto ko desisyon ng liga, pagka panalo, di ko giniit. Samantalang ikaw hanggang ngayon, pagkatalo kay batas, dinidibdib. Yan ba ang tunay na kampiyon? Gusto laging magpunyagi? Pag natalo, iiyak, nakangiting pagkukunwari ako, ilang beses nang nasawi. Magkasunod na ahon, di nagreklamo na luto, sa halip bumalik at bumangon, yan ang tunay na kampiyon. Yan ba ang tunay na kampiyon? Kasi siya daw ay puro kalaswaan at puro kuro. Huwag kang magpangahas na sa akin magturo. Estudyante ka lang nila sa buhay ko, ako ang guro. Yan ba ang tunay na kampiyon? Isang panig lang ang naririnig, hindi makakagat kasi meron tali sa leeg. Takot na gumala nang malaman ang dapat malaman. Tumanda na ang dala, pambatang kaalaman. Yan ba ang tunay na kampiyon? Yung budhi kulay itim, kahit na nagdarasal, lagi ng mata imtim. Pag nalingat ka na at makatago sa dilim, kahit nakatali na, pag may karne ay titikim. Yan ba ang tunay na kampiyon? Di marunong magmahal ng babae? 3 oras sa 6 na putok, nilalapastangan yung are. Ang tunay na pagmamahal, di nabibilang sa dami. Ako konti lang, pero yung galaw romantiko, yan ang tunay na lalaki. Yan ba ang tunay na kampiyon? Yan ba ang tunay na kampiyon? Hashtag style ni Tipsy, kinokopya. Nag-aalasinyo na rin para makakuha ng suporta. Layunin mo rito, palakpakan ng madla. O layunin ko rito, magpamulat ng mata. Yan ba ang tunay na kampiyon? Sabi niya, sir, 3 minuto, game ka? Sabi ko, hindi. 2 minuto lang, striktong sabi ni Enigma. Ultimo presidente, sinusuway niya pa. Aanin ko, 3 minuto, 2 minuto lang, patay ka na. Hindi ako kasing sikat nang nasa harapan ko na bading. Pero alam ko ngayon mo lang naranasan dumaing. Talo ako kung sukatan, palakasan ang dating. Mababa na kasi ngayon, pamantayan ang galing. Lahat kayo magaan, walang pangalang mabigat. Sa unang piraso ng domino, ako yung tumadyak. Pagkatapos nyo magbagsakan, ililibing ko kayo pagkat marumi ako magtrabaho, ililigpit ko kayo. Lahat ng paglalarawan ko sa'yo, nagsisilbing katibayan. Na meron tong pagkataong marupok na hindi katibayan. Kasi habol niya lang, magkampiyon sa isa buhay. Ako hindi lang sa laro, pati sa tunay na buhay. Time! Pinanood ko yung laban mo kaya class, wala akong ibang narinig doon. Lagi mo sinasabi sa kanya, palasigaw siya at hindi marunong mag-rhyme. O sige, pagpalagay natin, hindi ka palasigaw. Pero, sige, marunong ka mag-rhyme. Sa dami ng sinabi mo, may natutunan ba kami? Wala. Nagpalakpakan na naman ng mga Cebuano, nauto mo na naman. Kesa si Acer ganto ganyan, si Acer hindi ganto, hindi ganyan. Pinupunan mo lang yung pagkukulang ng iba para matakpan yung pagkukulang mo. Alam mo, mahangin ka talaga eh. Isa lang masasabi ko sa'yo. Piling kang professor. Alam mo, mahangin ka pa sa kompresor. Ba't di kaya magtrabaho ka na lang sa vulcanizing gunggong? Taga-iit ng gulong. Kasi aminin mo, slow ka. Minsan ka na lang magkaroon ng job, blow pa. Kasi tinan mo nung sa Cebu ako nun, sumakay kami ng taxi. Kulang ang pera nito, 20 umiram sa akin. Itong peseng to, bago ka mag-rebat, ibalik mo na rin yung 20 ko. Kasi, sa musisinungaling ako, totoo yun. Mas may pakinabang pa kasi yung pagbabayad ng utang kaysa sa mga rebat mo, wala naman talaga. Samahan mo ng presyo rebat mo, doon lang magkakaroon ng halaga. Kasi sabi niya sa akin dati, siya raw si Bakunawa, kain daw tong araw nyo. Di ba ang kinain ni Bakunawa, buwan? Tapos alam ko na raw na tae siya, ba't di pa raw ako umiwas? Aminadong tae. Tapos sa totoo raw na nagbarko siya, at hindi na raw bipres ang gamit niya, snowbeer na. So aminado, mabaho hininga. Ang galing, di ba? Nagre-rebat ka, tinitira mo sarili mo. Epekto ng droga, kakabato mo, walang natutuwa. Same words, pa nagre-rebat ka, pa nagbabato ka, walang natutuwa. Tapos lagi pa yung sinasabi, sobrang galing ko, sobrang bilis ko, sobrang lakas ko, sobra bars. Alam mo, sumusobra ka na sa gamit mo ng sobra. Sobrang gamit mo ng sobra, sumusobra ka na. Kulang pa bang punin mo yung pagkukulang ng iba para matakpan yung pagkukulang mo? Alam mo, kulang-kulang ka na talaga. Kulang na lang kotongan kita, Kulang pa. Sobra ka na, kulang ka pa? Wala ka bang pakiramdam? Sala ka na sa init, sala ka pa sa lamig. Ano ka, maligam-gam? Ha? Yabang mo lang hindi ko kayang higitan. Kakaupo mo sa sarili mong bangko, may dumi ka na sa puwetan. Kasi sabi niya, alalahanin mo sir, wala ka na sa Cebu. Welcome to Pampanga, jungle boy. Alam niyo, nasa Manila siya, sabi niya, ayaw niya raw magtrabaho sa Cebu kasi ang baba raw ng sahod, provincial rate. Oo nga naman. Mabubuhay na nga naman doon niya yung pamilya niya sa Cebu, mapuputla naman. Kasi yung pakainin doon ng kamote yung pamilya niya, hindi niya masikmura. Hindi niya raw masikmura, tayo nga, tinatanggap niya, pride pa kaya?
Oh, di ba totoo yun? Ano yun? Sasabihin mo sinungaling ako? Kung sasabihin mo sinungaling ako dito, maghalo ng balat sa tinalupan. Tinanggalan lang kita ng pagbabalat kayo na malaman yung pagkakaiba ng balat sa tinalupan. Nang sa ganun, malaman nila ang tunay na kulay wala sa balat, nasa tinalupan. Ibig ko sabihin, kahit ilang beses ka magpalit ng balat, ahas ka pa rin kahit ilang beses kang tinalupan. At yung mga balik mo, walang ganun. Mas okay pa nga magbalik yung dating noodles ng Lucky Me Pansit Canton. Ibalik ang Pansit Canton! Alalahanin mo, ako nga, reality to sir. Life isn't full of surprise. Ako nga sa dami ng mga plastic dito, mas pinili ko na lang mag-disguise. Bakit? Pag natalo ka ba at nagipit ka, mapapakain ka ba ng mga palakpak na nakaka-good vibes? Hindi, darating ang araw, kakapit ka na lang di ka Enigma, dalawa na kayo ni side. Taga-alaga ng pusa, taga-bili ng Marlboro Light. Kaya hindi malabo mangyari pagdating ng araw, si Enigma parang naglalaro na lang ng Xbox. Cause he can control your life. Eh ako, guessing at events, laging wanted to. Pagpapanik ko ng stage, todo carpet to. Kahit yung girlfriend mo, napapaakit ko. Laging sigawan ng babae, Rapido, anong number mo? Kahit China, nagigimbal sa dami ng racket ko. Time. Sunod pa natin, sir, pakinggan natin. Bago ako magsimula ng round 3, yung katangahan mo naalala ko na naman. Sabi niya kay Sayad, may pasabog na naman si Bomberman. Tanga! Bomberman, pagbasa doon, rapido. Bago ka mag-wordplay dyan, magbasa ka muna ng libro. Tapos tatanungin mo ako kung may problema ako sa English, may problema nga sa'yo. Kasi binibintang mo sa iba yung kamali ang nakikita mo sa'yo. At hindi lang yon. Sabi niya pa kay Sayad, yung utak daw niya may banyo. Hindi lang kuto. Dapat yung asawa mo yung may banyo sa utak kasi iniiputan mo sa ulo. Kinakalawang ka na, rapido. Sa 5 laban mo, yung intro song mo, iisa lang. Hirap na ba tumakbo yung utak mo? Langisan mo naman. Rapido pero mabagal mag-isip. Buong pagkatao mo, poser. Bilis mo, PLDT. Bilis ko, pagtakbo ni Pongger. Sir, alam ko naalala mo, kaya bigla kang nainis. Ikaw na lang magpaliwanag kung gaano yung kabilis. Panis, kasi to, sinisipag lang pag yung katapat, veterano. Kaya nung binigyan ng laban sa Davao, dumayo ng di preparado. Kasi yung kayabangan umapaw, nagkalat kahit bawal magkalat sa Davao. Nasa lupa ka pa lang, piling mo na nasa ibabaw. Tapos sabi mo, mapagmataas ako sa mga baguhan. Sana lang aminin mo, na nung sinabi mo sa akin yung linyang yan, mas nasaktan niya sarili mo. Wala kang chance sa manalo. Mas may chance pang huminto siya sa ganja. At diretso na tayo sa finals, bonus round lang si Plasma. At pati ikaw, akala mo kung sinong rapper na magaling. Manonood ka na lang sa finals, tas makikiaser ka na rin. Ano, mayabang ba? Oo, nagyayabang ako talaga. Rap battle to eh. Wala naman yatang masama. Inaangat ko sarili ko habang binababa nila. Kung magtatanggal tayo ng mayabang sa rap battle, baka wala nang matira. Balik tayo sa iyo, supot. Alam mo bang, wala makakalusot sa akin kahit member pa ng End 1, lalo ka nang walang tira, ako surits. Para mga kanta ng A1, kanya mo ba ako susewan? Mababaw kapul na hanggang bewa. Gusto mo naman ganito sabayan, flow ko at multisabayan. Kasalanan mo kung makibasin ng payan. Tignan mo, tustapan ang binilad sa sampayan. Panako na para iba ko na mga tao na bubuhay sa maling pananaw. Mga tao na niwala sa mga paniniwala, mga tanga lahat sila ay puro naligaw. Alam mo naman ako, pinakamalinaw, dumura, pinakahalimaw, bumuga. Tas mga bara ko ay siksik to, talagang wasak kapag nasapul ka dyan sa dib mo. Ayoko na magmatulin kasi si Acer di naman ganong karapid to, pero mas kaya ko bigyan kahulugan ng pangalang rapido. Alam ko, kaya mo sirain pangalan ko, pero di mo kayang higitan lahat ng kaya ko. Time. Ulit pa natin, pakinggan natin. Magdo-double time kayang punchline galing pa sa akin. Quantity over quality. Alam mo, buti magpasalamat ka na sa akin. Dahil nga sa akin, sumigat yung grupo mong Neba Nebaland eh. Oh, dahil sa akin yun, of course. Nagpagawa na nga ng clothing yan, laging sold. Neba Nebaland, may picture pa ni Peter Pan, mabenta sa rapper, na 5 years old. Oh, talagang addict to sa anime. Pag nanonood niya ng Dragon Ball, wala nang ligo, galit-galit. Idol niya si Goku, si Piccolo, kasi bihira din niya magpalit ng damit. Alam mo ako, hindi ako self-proclaimed na komedyante. Alam ko lang lagi yung nakakatawa. Alam ko yung nakakatawa kasi yung mga joke ko pang matalino at pang matapang mala Joker Arroyo. Yung mga patawa mo pang bading, Fanny Serrano. Talagang matatawa ka sa mga joke ko, sama loob. Kakatawa sa sakit ng sikmura, literal na sama loob. At huwag mong mamaliitin ang mga lahi namin. Huwag mong mamaliitin. Matatara yun. Nanay ko si Miriam, lola ko si Miss Minchin. Ikaw, mga lahi mo, mayayabang. Sino lahi mo? Si Vegeta? Si Alfred? Si Sakuragi? Si Tamulag? Ano? Cartoon reference kasi bagay lang sa iyon. Tapos kinakamusta mo pa si Lebron? Kamusta si Lebron? Okay lang. Kung talo. Bakit? Hirap sa'yo, ginagamit mo lang yun, Golden State, ginagamit mo lang yun para mabara mo ko. Eh, isip bata ka, ang idol mo si Kuroko.
Tapos, magaling doon ito magpatawa dati. One time, bumatil yan sa Bacolod. Lahat daw ng tao nun ngumiti na nag-joke siya. Sabi ko, natural. Bacolod, City of Smile yun eh. Tawa talaga yun. At kamusta yung girlfriend mong hipon? How is she? Mukha pa rin ba ang logo ng Wishi? Balita ko, lagi ka rin kinukurot nun. Well, congrats, yung hipon, lobster na. Di ko naman dadama yung ex mo eh, huwag ka mag-alala. Di ba may bago ka ng girlfriend si Joy? Di ko dadama yun, doon lang ako sa ex mo galit. Kasi nag-break sila ng girlfriend niya, nung ex niya, kasi sa date nila, hindi rin ito dumadating on time. Kaya pinagpalito sa lalaking di kotse, ang sosi nung guy. Alam mo yung ex mo mukhang sasakyan. Optimus Prime. At ito ha, ngayon ko i-re-rebut yung mga sinasabi mo. Total, gusto nyo dalhin ko dito yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hayaan mo ako na magpasimula. Kasi lagi nilang sinasabi, takot daw ako. Oo, takot ako. Takot ako para sa'yo. Kasi bakit nyo naman gagamitin yun para manghamak ng kapwa? Pero manghamak ng aral, oo. Kasi hindi naman opinion ng sinasabi ko, kaya wala kang karapatan magalit sa akin. Pero may karapatan akong magalit, punayin yun dahil iisa lang naman basihan natin. Hindi ba't Biblia? Di ba may alam ka sa Biblia, sabi mo religyoso ka? Ang sabi sa Biblia, ipagkalat daw ang kaligtasan, huwag isikreto lang. Hindi to ba sa sikreto lang? Gawa tayong senaryo, konting kwento lang. Kunyari, binalaan kita, bawal tumuwid sa crossing, nakamamatay. Ano sasabihin mo sa akin? Respeto lang? Ganon? Ano ba utos? Di ba ipagkalat mo? Di ba sabi mo religyoso ka? Ngayon tutuloy ko to. O paano ka naging sagrado? Kung sinasampo mo yung rebultong santo, gawa lamang ng tao. Ang basihan lang ay presyo, magkano? Nung minsan namubog ka sa pagkatalo, imbis na magpago, nagpakadesperado, gusto lagi panalo. Bakit? Ang biyaya ng Diyos, ganun ba kadali makamit yan? Basta may malaking santo ka sa bahay, mas malakas ka pangyarihan? Matapos kang bigyan ng umagahan na punong tanghalian, kanina mo binibigay ang kaluwalhatian? Sa kahoy lang na binihisan. Bilan na kayo, santo ninyo, swerte ito, sabi na... Hoy! Bili na kayo, rebulto, santo ninyo, swerte ito, sabi ng tindera. O swerte pala, bakit binibenta? Ang sinusugatan ko dito, maling aral. Ganun ako gumamit ng talas ng dila. Pag bumaliktad din yung mga paniniwala nyo sa Biblia, sasabihin nyo ako naninira. Sino ba nanira? Ako na nagsabi sa Biblia o yung nagbaliktad ng turo? Sino? Hindi ko po hangarin manakit ang damdamin. Ang gusto ko lang kumurot. Kumurot sa puso nyo na may tunay na paglilingkod at Diyos ang dapat masunod. Hindi tayo pipili ng gusto natin. Tayo maglilingkod, hindi Diyos ang maglilingkod sa atin. Kaya di ba sabi mo, religyoso ka? Kaya di ba, bali na ako matalo. Di ba sabi mo, religyoso ka? Pero, alam mo ba, ibig sabihin, pananampalataya ka. Alam mo ba, kahit Diablo, marunong manampalataya. Nanginginig pa. Nasa Biblia yon. Ang tanong kung may pagsunod o paggawa, religyoso ka pero pag sinabing utos, sarili mo pa rin naghahari. O sige, religyoso ka, total madali lang niya masabi. Pero walang halong pagsunod kaya sa mga sinabi mo, ikaw lang din ang bumabali. Ako, hindi ko nahangari magpasikat. Ang gusto ko lang dito, maging ilaw. Pero kung sisikit ako sa pagiging ilaw ko, biyaya na yon. Imahe ko man ay aking binago, salita ko man ay limitado. Nagkamali man ako noon, hindi ko yun itinago. Bagkus lalo pa ako ng pakatibay kay kapin kay hindi na yun malabo. Kasi para ka na lang Diablo sa loob ng katawan ko, matagal na kitang tinalo. Time. Flip top as Pakan 4 is a buhay 2016 battle yun. Acer vs Rapido yung rematch. Mag-i-ace pang-best para sa kanila pareho. Ito ang hurado natin. Ang boto, 7-0 para kay Acer. Salamat, Joy. Grabe. Salamat. Judges. Ayaw una. Noto ko si Acer all 3 rounds. Performance-wise, mas intense. Yung returns, well delivered. Although bumawi si Rapido sa third round, nagmukhang rebuttal yung religion thing. But overall, Acer. Ayun, lahat ng tatlong round binigay ko kay Acer. Mas battle-wise, maganda yung ginawa niya. Inalungkat niya talaga ng maigi si Rapido. Tapos nagandaan ako dun sa round 3 ni Rapido. Actually, hindi siya dapat pang isa buhay. Yung round na yun, dapat pang mga promo or inter-division battle. Pero sobra, magaling ang ginawa ni Rapido doon. Kaya shoutout, INC.
Binoto ko si Acer. Kung papanoorin nyo, magmumukhang mas maraming punchline si Rapido kasi pero kung susukatin nyo, sobra siya sa oras eh. Ano yata, halos sa 3 round niya, sobra siya sa oras kaya hindi napasok yun sa kailangang puntusan. At syempre, para sa akin, iba rin yung mga banat ni Acer. Talagang nailatag niya ng maayos yung mga anggulo na nalungkat niya kay Rapido. Pero props kay Rapido yung sa ginawa niya sa round 3 na nangaral siya. Pero parang sinacrifice niya na yung pagka-panalo niya dito sa isa buhay kaya Acer. Price tag, Rep the Hood, Entertainment, Shots Fired. Yun nga, rest in peace kay Cooper Gomez sa Baguio. Mamimiss ka namin, tol. Mahal na mahal ka namin sa Norte. Binoto ko si Acer kasi yung dun sa palitan nila about sa relihiyon, may point din si Acer dun na parang, Chande, syempre, lahat naman tayo naniniwala sa Diyos, pero when it comes to battle, pare, wala ka na dapat sabihin about dun eh. But, yung balik yung sinabi ni Acer about sa kanya, gusto ko yun. And yung round 3, yung pinakamalinis na multi tawag doon ata. Na multi, pinakamalinis, tsaka may laman, at tsaka yung pagkaka-construct niya, yun ang pinakamalinis na narinig ko sa talaan ng battle na napakinggan ko. Kaya yun, kaya Acer ako. Although, props kay Rapido, kinapos na ng konti. Tyke RPN, binigay ko yung boto kay Acer all 3 rounds. Pero shoutouts dun sa round 3 ni Rapido malakas. Pero para sa akin, mas siksik. Tsaka mas dikit-dikit yung banat ni Acer. Kaya binigay ko yung boto kay Acer. Para sa akin, binoto ko si Acer. Malakas yung round 3 ni Rapido. Pero consistent si Acer. Para sa akin, mas hip-hop yung ginawa ni Acer. Mas klaro, mas handa siya, mas tumatagos yung mga letra niya, yung mga bara niya, yung mga linya niya. Mas naramdaman ko. So, para sa akin, Acer ang panalo. Malaki na pricing batch 1. All 3 rounds para sa akin naging mas effective at mas malinis si Acer. Respeto kay Rapido, lalo dun sa round 3 niya, pero Acer.